declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that executed my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Hearken unto me, ye stout-hearted, that are far from righteousness. Sabay-sabay. I bring nigh my righteousness, it shall not be far off. And my salvation shall not tarry, and I will place salvation in Zion for Israel my glory. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong maghanda sa aming puso't isipan, magturo sa amin kung paano mahalin ang inyong gawain kayo mismo, at hindi kami tulad ng nasabi dito, yung mga nakalang chapter, gumawa or maintain or maghanap ng idols, Panginoon, na walang kwenta naman. But ito po ay something na sinabi sa salita, Panginoon, even sa panahon namin na may time talaga napakahirap, may paraan, Panginoon, ng kalaban kung paano kami maloko din. So I pray as pag natapos na namin itong mga lessons niya sa Isaiah, Panginoon, nawa ay bawasan, hindi mawala yung mga idol sa aming buhay, at magamit mo kami dahil sa ganun nga, kung wala nang mga idols, sa iyo lang yung sasamba, maglilingkod ng tapat, at may takot, Lord, at may kaunawan, Panginoon. So kailangan po, Lord, kayo pumapala again yung mga panalangin sa pag-aaral, Panginoon. May mga sakit, pagalingon niyo po, Lord, samahan niyo po kami. Hindi po kaya ang mahadlangan dahil sa sakit, Panginoon. Magkalagaan din namin ng mga sarili. At alamin niyo paano maintain ang mga kalasugan para again maggamit niyo ng gusto at maayos. Para yung mga dalangin sa kanilang mga mahal sa buhay, maligtas, masyaran, Panginoon, alalahanin po ulit sila. Tiwala na kami sa inyo. At habang kami naghihintay ng maligtas sa mga mahal sa buhay, kami naman po ay magamit nyo rin sa soul winning. Dahil yun po ang gawain na yan. Panginoon, kayo pong minsan talagang matagal. Iba naman, Panginoon, ay nadadaan din sa panalangin. So kayo po malala sa mga mahal sa buhay na sa maligtas, trabaho, Panginoon, preserve niyo po doon sa pag-aaral. Success, Panginoon, namin panalangin. At mga nabanggit kanina, Panginoon, kayo po magpala. Naman, Lord, kayo magdakila sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Balikan natin yung ating mga nakaraan. Kasi po actually may mga again naulit na tema. Maganda ngayon, napaikse, no? Napapahabain natin yan. Hindi. Actually hindi ko alam paano mapahabain kasi iba naulit ng tema. So, pero dahil sinong wala madalas ang Thursday dito? Lahat naman kayo, no? So, yung past sa 42 till he have set judgment in the earth. Of course, si Jesus siya tinutukoy dyan. Habang siya hindi pa dumating, sinabing darating siya ulit. Maganda tayo, no? Maglingkod na. Ay sigurado yan. Sino maraming reward? Yung mga matapat, masipag. Hindi pwedeng masipag lang. More on katapatan actually yan. Dapat tama rin yung paglilingkod. Amen? Amen. Hindi palaki yan lang, payabangan. And then, the Lord, our personal Savior. So medyo may mauulit na naman dito yan. Ibig sabihin lang, Panginoon, tagapagligtas, pero personal. Okay? Then last two, the graven image that is profitable for nothing. So mauulit na naman yan ngayon. So nasagasaan na naman yung topic, pero may mga gandang points na medyo bago. Pero bandang huli, ganun pa rin. Okay? So pero again nakikita sa mga ngayon, yung mga Katoliko na naman nagbibida. Amen? Kasi sila naman talaga nag-set yan eh. Ngayon, yung mga Baptist Protestant, yun din ang di ko maintindihan, no? Pero hindi ako nagkakamali, itong si Ukraine nga, kasi may gera dun eh. Ewan ko, kasama pa talaga yung religion eh.
Yung Orthodox kasi iba yung date niyan ng Christmas. Natawa ako. Ngayon, nung ginera sila, binago daw nila yung December 25 din. But anyway, tayo din naniniwala dyan. Para sa mga bago ay dadaan natin sa Sunday. And then last week ay look unto me and be saved. So salvation na naman. So very sikat po yan, no? Sinabi rin yan sa Acts, si Peter and John. And then si Jesus, marami, no? So tingin tayo sa Diyos. Dapat ikaw ay naniniwala una sa lahat. Tichi. Hindi ka pa sanay dito? Look unto me and be saved. So ngayon may salvation pa rin dito bandang huli. Napansin nyo, di ba? 2 beses. So pero ang title natin yung gabi, yung isa sa mga sikat din sa chapter na to, yung sinabi sa bandang huli. Ang sabi dyan ay declaring the end from the beginning. Yan yung ating pero gusto ko rin sana to, no? Remember the former things of old. Kaya ang title natin ngayon is declaring the end from the beginning, open and close parenthesis, remember and don't forget who God is. Okay? Alalahanin mo, huwag mong pakalimutan ang Diyos, kung sino ang Diyos. I mean, okay? So ganyan po yun dito, paulit-ulit na sa isa yung ako ang Diyos, wala nang iba. So kasi nga importante yun. Okay? Umpisa natin. Sabi dyan, Bel, bow it down, Nebo, stupid. Sino si Bel? Sino nakakalam? Bel. Sinong Bel dito? Wala. Annabel. Ganyan Donabel. Ha? Anong Bethlehem? Si Bel po ay, yan po yung isang mga tawag sa demonyo. Okay, Beelzebub, Baal. Pero actually, lugal din po yan. Okay, ganun din po yung Nebo. Ayan, kilala nyo yung Nebo. Hindi yan planet Nebo sa Star Wars, ha? Ano ba yun? Di ba? Kaya doon nila kinukuha yan, kahit sa mga guests. So anyway, yung Nebo is, yan po yung lugar ng mga, hindi na nagkakamali. Diyan namatay si Moses. Naalala nyo? In the Moab, the Mount Nebo, doon siya umakyat. Okay? Basta lugar lang yan ng mga Moabites. Okay? Ano sabihin nun? Si Bel daw ay nagbow, si Nebo naman. Anong pareho kay Nebo tsaka Bel? Mga idols. Very good. Yan, sinabi na pala no? So itong mga lugar na to, mga idolatry mga yan. So bakit daw sila yumuko? Yung bow tsaka stu, pareho. Their idols were upon the beast. Yung idol nila nakasakay sa hayop. Pag sinabing beast po, hayop, hindi yan ano yung beast. Di ba? Sa panahon natin, pag sinabing beast, ano ba? Monster, di ba yan? Pero sa King James, ano yan? Hayop. Okay, beast. So kaya sabi dyan, sinasakay daw yung, kasi nga, ganyan, di ba? Parang Katoliko na naman. May sariling karwahe yan, di ba? So gano'n na gano'n. So pero yung sa kanila, malalaki din siguro yung idol nito, hinahatak ng mga hayop. Sabi niya, your carriages were heavy loaded, no? Or laden. Ibig sabihin, talagang marami silang idol, hinahatak ng mga hayop. So anong ginagawa doon? Nakita na yung Katoliko, yun na yun. Diba? Pinaparada. Ganyan naman Sabi niya, they are a burden to the weary beast. Ano pa nyo doon? Parang yung Diyos naawa sa hayop. Bakit hayop maawa sa hayop? Napapagod, wala namang kwenta, di ba? Kahit tayo, nung na-traffic nga minsan kami dyan, dahil lang sa mga idolatry nitong mga to. Sinong nakakawawa doon pag yung pinaparada nila yung mga Diyos-Diyosa nila? Tayo, natatraffic, pati yung mga yung iba doon kasi bayaran din yung mga gumagawa lang ng ano. So pabigat, yun ang sinasabi dito yung mga last week mga walang kwentang ano no, pero ngayon naman pabigat.
They stooped, they bowed down together. So inulit lang, they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity. Ano sinasabi nun? Again, ang pag inintindihan nyo to talagang katulad ng ginagawa natin eh. Mawalan kayong tiwala dyan, makakasal kayo, maawa kayo sa mga sumasamba-samba dyan. Sinasabi dito, kasi tinutukoy dito actually bukod sa ibang bansa, pati Israel. So may mga Diyos-Diyosan sila. Ano pa sambang Diyos? Dapat siya yung magliligtas sa iyo eh. Eh dito, baliktad. Hindi nila naligtas sa sarili nila, pati sila, yung Diyos-Diyosan nila kasama. Nung yung mga, yung mga Israel, tsaka ibang bansa, tinutukoy dito eh. Parang winawarning kasi yung Juda nung panahon na to. So nung yung mga Diyos-Diyosan nila, pinaparada pa nila, kawawa naman yung mga hayop, sa bandang muli, nung nasakop sila, kasama yung Diyos-Diyosan nila. So walang kwenta talaga. Biruin mo, dapat tagapagligtas mo yun eh. Nakuha niyo ba yung banat ng Panginoon dito? So anong dapat maintindihan natin doon? Nakakaawa po talaga. Ito, umaasa sila doon, pinag-pray pa, pinupunas-punasan pa. Diba? Itong pong talaga, ang dami nilang kung ano-ano makikita mo. Kesyo, binuksan ang pintuan ng basilika, ano naman yan. Ang daming puro ganun-ganun lang eh. Anong pakinabang ng mga tao doon? Wala. Palibasa nga, kawawa yung mga taong na witchcraft. Naniwala sa, kahit di na sila naniwala dyan, kaso matindi po yan. Anyway, now they stoop, they bow down together. Tapos na pala tayo dyan. So, yun. Dala-dala nila yung Diyos-Diyosa nila nung nasakop sila, pati Diyos nila, kasama nila. So, i-relate na natin sa atin. Ano yung mga Diyos-Diyosa natin? Na meron tayong pinapahirapan dahil dyan. Ano? Ano nabanggit natin? Ano mga nabanggit natin? Ano mga Diyos-Diyosa ng mga kabataan? Games. Sino nahihirapan sa games? Sarili. Ay, masarap yun ah. Ang una nahihirapan dyan, mga magulang nyo, pinag-aaral kayo, tapos nasabihin naman kayo, mag-aaral na kayo, paulit-ulit na kung yung energy na yung ginamit sa ibang bagay. So, kailangan mo sabihin na laging tapos iba, papabili pa na mas mabilis na computer. Diba? Yung mga gamers pa. So, iba naman, ano pa? Yung idols nyo. Pera agad, mamaya na yan. Tama rin yun, yung mga asawa doon, yung mga babaeng, mabisyo ba, pabili lang pabili yan. Men, damit, ano-ano. Hindi naman kailangan. Hindi sino nahirapan? Ibang tao, di ba? Asawa mo, tatay mo. Ano mga idols nyo? Huwag na, hindi na dapat. Ayan, Pasko. Uy, Pasko dapat sila, meron nag-paychill sila. Ang laki ng Christmas tree sa atin, late lang. Bili ka nga naman sa tatapon na ba yun after ilang araw? Lalo yung mga Christmas light. Mahal kaya yan. Dahil lang doon sa idol, okay, tatakin natin sa Sunday. Pero, di ba? Hindi naman kailangan. Hindi, kailangan magsaya tayo. Wala akong di-display sa Facebook. Masaya sila. Tayo hindi. Wala tayong ghost. Ano pa yung mga idols? Nag-aaral. Career. Lahat na. Meron po mga gano'n na magulang. Talagang yan. Pag-aaralin kita kahit ano mo. Sino nabigatan? Yung magulang, ibang kapatid, isang gano'n. Diba? Kaya yung mga doktor po talagang pinapagastos din yung mga pasyente. Kasi ginastusan sila eh. Alam niyo ba yun? Ano ba? Ano pa mga idol? Ha? Bisyo daw. Bisyo. Yan. Sino may hirapan pag mabisyo ka? Ano ang bisyo? Alak. Bili ka ng alak. Magkano yan? Magkano na ba alak ngayon? Hindi ko alam. Pero nung panahon namin, nagmamalaki pa yun. Ang kalimutan. Hindi. Ayoko nang ibida, pero ang mamamay bili ka niyan. Kami siya nakakaawa din mga kasabay mo sa grocery. Ikaw, siyempre, pampamilya yung mo. Dami kong punong-puno yun. Pamilya ko yun, tsaka sa inyo minsan, di ba?
kape, ano binibili ko? Di ba? Yung gatas. Kalimutan ko mga binibili ko tuloy. Tapos yung katabi ko, alak ang binibili. Anong gagawin itong mga to? Nakakaawa, di ba? Yung idol nila bisyo. Yayabang pa. Mamahal kaya, ano? Ang loko-loko itong mga grocery. Hindi ko makalimutan ng pandemic. Di ba? Noong una, bawal yun eh. Nauna pang binuksan yun eh. Palakasan lang kasi yan eh. Ano pa? Kung nakikita nyo ba yun? Yung mga idol, nakakabigat yan. Madalas kaya wag din kayo magiging wag din kayo magiging parang beast. Mabisyo siya, ikaw yung dadala. Iba kasi ganun eh. Tawag dito, alala ko yung mga politiko, ganun din yan eh. Pag sinakyan mo yan, anak mo, spoiled. Hindi mo pinapalo. Pahirapan ka niyan. Amen? Bandang huli. Yung nasabi sa Proverbs. Pag hindi mo pinalo ngayon yan, ikaw mapapahiya dyan. Magiging kahihiyan yan, pabigat sa inyo yan. Hindi ko maintindihan iba pag So bagay, kahit naman ako, gusto mo, di ba, lambingin na lang yung spoiled mo yung anak mo di ba? Kahit sinang siguro sino. Pero yung utos ng Diyos, kailangan paluin. Amen? Turuan. Ayun, so umpisa pa lang tayo. Kaya ngayon, saan pupunta ang dito? Sinasabi ng Panginoon dito. Hearken unto me, yan na. So how after tayong warningan sa mga idol na yan, anong kabaliktaran yan? So dapat makinig ka, pero interesting sabi nito, nung una, house of Jacob, pero and all the remnant of the house of Israel. So paulit-ulit na sa Isaiah yan. So iba kasi talagang hindi makikinig kahit sa church eh. Kaya pastor ka, di ko dapat masyadong alalay lang din. Kasi may mga talaga ayaw makinig eh. Pero may mga makikinig dyan, kaya magtapat ka para doon sa mga makikinig talaga. Ganon din sa Israel. Ang daming hindi nakinig doon, pero may mga nagtapat, nagpatuloy. Hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya sabi dyan, makinig kayo. Sino pa? Yung house of Jacob, and then yung another subset mo, yung remnant. Which are born of me from the belly. Okay, again, hindi babae ang Diyos ha. Talinhaga lang to eh. Mga sinasabi niya, anak ko kayo eh. Di ba? At kayo katulad ng bata na nasa pupunan ng nanay, dinala daw ng Diyos ang Israel. Okay? Hindi naman yun eh, belly lang naman eh. Hindi, sabi niya, which were carried from the womb. Okay, so inahalin tulad lang ng Diyos sa ganun niya kamahal ang anak niya. Amen? Ang Israel at tayo. Na tayo na yung Israel ngayon. And even to your old age, I am He. So ngayon tayo minsan kasi pag tayo matanda, nakala mo, hindi mo kailangan ng Diyos, alam ko na yan. Kaso nga, pagkumpara sa Kanya, para lang tayo mga baby din. Kaya sabi niya, matanda ka na, siya pa rin siya. Even to hoar hairs, I will carry you. Kahit matanda ka na, ikaw ay dadaling ko pa rin, tutulungan. Okay? I have made and I will bear. Ulit-ulit, carry, bear. Ang isa lang yun eh. Even I will carry na naman. Kaya may kantang I will carry you. Alam niyo ba yun? Hindi tayo mahilig dyan eh. Mga Christian song na contemporary ba? And will deliver you. So doon pala papunta yun again, parang last time. Yung mga Diyos-Diyos, huwag kang aasa dyan. Yan, pera, mga connection, ganyan din yan, di ba? Okay, hindi ako matatalo kasi kilala ko si ganyan eh. Eh minsan, ano ka niyan. Kahit sa mga pastor, ganun, hindi ka pwedeng umasa na member ako ng ganitong grupo, kung ano man yan. Hindi pwedeng ganun. Ang Diyos ang hayaan mo magligtas sa'yo at asahan mo. Ito na, balik yung ginagawa ng Panginoon dito para sa atin mismo din, matuto tayo makilala natin. Nakikinig mo ba? Kasi walang bagay na, lalo kayo, pag lumaki-laki kayo, itong mga to, lahat kayo, hindi ka naman pwede kayong takutin lang sa salita or something na, di ba? Nag-iisip na kayo, kaya ang Diyos ginagamit niya ng wisdom, ganun ginagawa ko sa inyo. So, sundan natin to. Sabi niyan, to whom will you liken me?
So, dapat kilalanin natin ng Diyos, walang katulad niya eh. Pwede ko siyang ikumpara kay Satanas, hindi pa rin eh. Magapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan sa Satanas, hindi. Si Satanas, later, impyerno yun. Ang Diyos ang paparusa rin kay Satanas. Hindi, makapangyarihan, hindi. Wala kang pwedeng kumpara sa Diyos. Amen? And make me equal and compare me that we may be like. Sino? Sino pwede kumpara mo sa Diyos? Satanas, kumpara mo sa araw, ginawa niyang yan eh. Kumpara mo kay Muhammad, hindi rin. Sino mga Diyos-Diyos? Kay Allah, wala lang yun eh. Yung Allah daw pa, parang idol lang yun. Ginamitan lang. Parang alam niyo na ginawa ng Islam, parang yung mga gandang points ng Christianity, ginaya lang. Okay. Hindi pa, wala pa pala tayong Halibasa kasi di tayo masyado nakaka-encounter kasi ng Muslim. Pero pag-aaralan din natin yan. Baka sakaling may mga nag-aano sa inyo niyan. So walang katulad ng Diyos, walang katulad siya, di mo siya pwedeng kumpara kahit sino. Laglag lahat yan. May hindi mo yan makukumpara. So sinasabi niya yun. So they lavish gold. So they na naman ha. So sino ito tinutukoy niya? Ito yung mga idolater. Kasi daw, yung mga idols, talagang lalagyan pa ng ginto yan. Hindi ko lang out of the bag. Ibig sabihin siguro, talagang napakaraming ginto. And weigh silver in the balance, and hire goldsmith, and you make it a god, and they fall down, they worship. So yung Diyos-Diyosan nila, wow, ganda, ginto. Tindi nito. Tindi, ginto, kaso gawa-gawa lang yun, ng kamay. Okay? Kaya again, inaasar ng Diyos yung mga idolater. They bear him upon the shoulder. Kita mo kung Diyos yan kinakarga mo. They carry him and set him in his place. So, ilalagay mo doon, di na galaw yun. Sabi niya, he standeth from his place, he shall not remove. Again, sa King James, yung remove, move lang yan Hindi ko alam bakit gano'n, pero move yun. So, hindi nagagalaw yan. Pag nilagay mo dyan, ikaw Diyos, dyan ka na. Hindi tunay na Diyos kasi nilalagay mo saan-saan. Nabanggit ko pa yung naalala ko lang si Pastor yung kwento niya kasi. Nakwento ko na sa inyo, di ba? Yung mga Katoliko daw, pag may mga santo daw yan, pag gagawa daw ng kasalanan, tinatakpan muna. Ewan ko naman ito. Kaya tinatalikod. Ewan ko kung gaano ko totoo, pero siguro, di ba? Kasi naniniwala sila doon na, di ba? Yung pag gagawa, di tatakpan lang muna. Anyway, ano ba? Yea, one shall cry unto him, yet he cannot answer. Di ba? Lord! Sasagot ba yung idol? Inaasar niya he cannot answer, nor save him out of his trouble. Kaya nakakawang nila lang, no? Ito na. Remember this and show yourselves men. Bring it again to mind, O ye transgressors. Ito yung, kaya gusto ko yung, nagkasunod po yan, remember this and remember the former things. Sino dito makalilimutin? Remember! Lahat naman tayo minsan pinakalimutan, lalo na pag, katulad ng nakakalimutan ba? Madalas ganito, pag ikaw wala kang pera, alam mo, bilang na bilang mo yun Di ba? Pero pag marami ka ng pera, nakalimutan mo na, wala na, hindi. Ano ba yun? Pag ang Diyos din minsan, di natin maalala minsan kasi pag wala tayong problema, di ba? Ano pa? Sabi nila yung tao daw, pag nawala, doon mo lang maaalala. Kaya ngayon, may mga bagay na dapat hindi tayo nakalimutan. Kaya tayo lagi pinapaalalahanan. Kaya nga itong mga absent sa atin, pray lang natin. Pero ako hindi ako naniniwala. Tayo dito, nag-aaral Ano sa palagay niyo nasa isip nila? Alam ko na rin kasi dumaan din ako sa ganun alam ko na yan. Basahin ko na lang yung Bible. Kala mo, makukuha mo lahat doon. Mag-isa ka lang. Bukod sa maraming bagay, encouragement ng mga kapatid, marami pa. Kaya, ayun, pinapaalalahanan tayo sa church. Amen? Kailangan nating paalalahanan lagi. Itong mga anak lang natin minsan kailangan mo pa, kailangan paalala? Yung mga basic lang, maligo ka, mag-toothbrush ka. Ano nga mga ngipin nyo?
Naalala ko itong mga to, may mga ano to, kaso ang hirap din. Hindi nyo na mababalik yan. Amen? Ganun din spiritual. Pag na-damage kayo, naloko kayo, nagkaroon kayo ng kaibigan, pinagpalit nyo yung church, ang dahil pwede mangyaring hindi maganda sa inyo. Amen. Alam mo, ganun-ganun lang yan. Kaya nga pinaglalaban natin to eh. Kaya ito naman, more on sa Diyos to eh. Alam niyo yung topic natin, di ba? Alalahanin mo raw, and show yourselves men. Ano yung show yourselves men? Kailan mo sinasabi yun, oy, pakita mo yung sarili mong lalaki ka, di ba? Eh, paano yung babae? Eh, paano sabi nga sa inyo yung kanta nyo, di ba? Quit yourself, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Oh. Eh, paano yung babae? Ibig sabihin na kasi ng lalaki, yan ang pinaka talagang inaasahan dyan, matapang. So, kung babae ka, siyempre, ano na yun, tawag dito, hindi naman pakaduwag. Ibig sabihin, parang, relate mo na lang din, di ba? So, gano'n naman to, kasi parang hinahamon niya itong mga to eh. Alalahanin nyo, magpakalalaki kayo. At sabi, bring it again to mind. O ye transgressor. So, tinawag yung transgression itong mga taong to, mga makasalanan. Kasi again, inaano niya. Parang pag nag-umpisa tayo dito, may mga bagay na inuulit-ulit ako, di ba? Minsan, kakwento pa, and then reinforce. Ano sabi niya? Ano yung dapat nating maalala sa Diyos? Ang Diyos ba natatalo? Ang Diyos ba nangihina? Ang Diyos ba namamatay? Ang Diyos... Pag inalala mo yun, oo nga no, ba't ako magtitiwala sa Diyos-Diyosan, sa pera, yung pera nawawala, nakikinikita din. Di ba? Yung lakas, nawawala, napapalakas din, nawawala. Kanino ko dapat magtiwala? Yung hindi nagbabago. Eh, may transgressors kasi nga, isa sa mga, again, pinapaalala sa atin ng Diyos, walang kasalanan. Amen? Tandaan nyo yun. Napakahalagang bagay nun. Yung iba, kaya, alam ko yung mga Greek daw, sabi din naman sa Bible yun eh, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos-Diyosan, gumagawa mo, magiging katulad ka nun, di ba? Sabi. Tapos lang natin yun. Kaya, ang Diyos ay banal. Pag alam mo yan, the more na lalo kang magiging ganun din. Amen? Amen. Kaya pansinin niyo po yung mga nangaasal sa atin. Ano yung gusto, doon sila nag-focus eh. Sa kasalanan. Ganun eh. Para mag-back, ano ka, ang backslide ka. Kasi pag nakita mo yung kasalanan mo, sa halip pag tiwala ka sa banal, titignan mo yung sarili mo, ay, ayoko na. Eh, kaso ini-invite ka ng Diyos na magpakabanal. O, paano yun? So, dapat maniwala ka siyang banal, wala siyang kasalanan, wala siyang kalokohan, wala. Lahat ay mabuti para sa Kanya. The more na naintindihan mo yun, syempre, sana, gusto mo maging ganun din. Again, di tayo magiging perfect, pero palapit ka na palapit dapat doon. Amen? Amen. Ako naintindihan ko yan, yung mga bata, minsan nagyayabangan pa kayo, di ba? Minsan, payabangan. Ay, mas mayabang ako. Hindi, ay, mas loko-loko ako. Ganyan pa eh. Iiwas kayo sa ganun. May mga ganun ba, Peter? Hindi kasi wala sa labas eh. Sa labas, ganun. Lokohan pa yan. Ay, mas matindi ako sa iyo. So, huwag tayong ganun. So, hanggat maaari nga, kaya nga gusto kayo magkaibigan. Doon kasi malala sa labas. Hindi naman lahat, pero still. Ilang gusto sabihin dito, pinapaalala ng Diyos, kayo makasalanan, ako, banal. Kasi sabi niya, but remember, kasi nga, alam nyo kahit mga bata, matanda, may mga time na alam mo itong mga sinasabi ko sa iyo ngayon eh. Alam nyo ba yun? Sinabi yan kasi nung magulang mo, kung sino man yan. Alam ng tao yun, sige ba hindi ka nainitan? Sige, mainit eh. So remember, kaya din sa 9, lalo na to, sabi niya, remember the former things of old. Di paano, bata pa ako, hindi pa rin. May mga bagay na nalaman ka dati, alalahanin mo, lalo about God. Amen. Na pinotektahan ka niya, lalo pag naligtas ka na, di ba? Lalo yung ligtas ka, tiwala ka isang beses sa Kanya. Oh, niloko ka ba niya? Kailan pumalya ang Diyos? Natindihan niyo ba?
Kaya ito, again ha, ito yung gusto kong patagalin to eh. Pero ako, Pastor, pati ka paano ka naniwala sa Diyos? Nag-church ka lang ba? Ganun na yun. Hindi rin. Bakit ako nalapit sa Diyos? Nung in-invite ako sa church, di ako nag-alangan, di katulad ng iba na ini-invite mo pa lang, takbo na, sinungaling na, gagawa ng excuse. Ano yung pagkakaiba ng mga taong ang daling ma-invite sa church? Kasi may nalalaman din sila. Kinukumpara nila yung mga taong naglalapit sila sa Diyos, siyempre napapabuti sila. Yung naglalayo sa kanila, mga sinungaling, bandang huli, sinungaling sila, mapahamak sila. Marami ito, kasi yung bata pa, ilang taon na si Tricia? 17. Oh. Mga 5 years ago, may naalala mo ba, may mga nangyari sa iyo mas mabuti at masama. Pag patungkol sa Diyos, napabuti ka ba? Siyempre. Kung meron may nagsinungaling sa iyo, sila yung sinungaling, hindi ang Diyos. Yung sinasabi dito, alalahanin mo, kailan naging masama ang Diyos? Kaya sabi siya, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Amen. Pag naalala mo lagi yun, lalo kang lalapit sa Kanya. At ito mga, lalayo ka sa idol eh. Wala namang kwenta yung idol na yun. Ano ba yan? Pera, ang kasikatan. Di ba? Ano ba yan mga yan? Nawawala yan. Naglolokohan yan. Pero pag sa Diyos ako lumapit, sa salita niya ako nagtiwala, lagi ako napapabuti. Kaya tandaan niya, pag may mga bagay na hinahamon ka ba, or na-challenge ka, or nilalayo ka sa Diyos, alalahanin mo yung mga nakaraan. Obviously, ito yung mga bagay na, hindi nga sinabi dito eh, pero ako, kuha ko agad eh. Kinukumpara niya, nung sumumpa ito sa Judges na lang, sumumpa sila sa Diyos, ano nangyari sa kanila? Napahamak. Kahit mabata ka, tinuturo sa history yan. Di ba? Kahit sa history natin ngayon, pwede ko i-point sa history, ng world history, Asian history, na napapabuti yung kahit anong bansa pag sila ay sumusunod sa salita ng Diyos. Wala naman Pilipinas ganun eh, meron. Tinatago na kahit anong tago nila dyan. Pag pinag-aralan mo yung history, lalo in light of the Bible, sabihin, tinatago nila yung, yan ako tulad, for example, sabihin nila, kaya lang maulad ang Pilipinas dahil sa Katoliko. Hindi nila may tatago yung kasi, alam niyo na, may mga controversy yung Catholic Church, di ba? Kung ganun sila, at ito ang tunay na Diyos, sa palagay nyo, sila ba yung dapat nating magpasalamat ako sa Katoliko kasi binigyan? Yan sinasabi nila, we give you the Bible. Yan, tatigas ng mukha niya mga yan, samantalang sinusunod nga nila dati yan. Kasi parang tinatawag yun, niluloko nila yung tao. Yung tawag doon is, ginagaslight tayo. Huwag sabihin, kung totoong history ang titingnan natin, sinusunog nila. Bawal yan sa Catholic. Hindi nila may tatago yan. Pero sabihin nila, sila nagbigay. Nakita niyo yan? So kaya gusto ko na sabihin yan. Kaya again, nabanggit ko sa inyo, dati ayoko ng history, pero ngayon gustong gusto ko na. Kasi lagi ka may matututunan. At kahit pa may bali-baliin sila dyan, lalabas yung totoo eh. Lalabas yung totoo. Again, kung nag-iisip ka, at hindi ka madaling padala. Kung pag sinabi sa Channel 7, yun ang totoo doon kasi sabi ng Channel 7 eh. Kaya natawa ako. Minsan sinusundan nyo ba yung aking mga post? Sabi doon, mga friends ko lang ba na ano? Sabi, ano? Hindi totoo yan? Alam mo, niloloko tayong gobyerno, sigurado ka. Kung niloloko tayong gobyerno, dapat nasa balita na yan. Gets nyo ba? Hindi. Alam ko kanina nasa TV siya. Yun ang totoo dahil nasa mahina ka, hindi ganon. Binabanggit ko dito na dapat alam mo yung history at maintindihan mo yung kahit yung history ay binali-bali, nilagyan ng konting ano, kasi nungalingan, makikita mo pa rin yung totoo kasi ano kay analytical ka. At again, ito yung pinagbabasihan mo. Hindi ka nagtitiwala sa tao ng tono. Si Noli de Castro. Sino ba yung mga matawa ka niya sa mga ano eh, di ba? GMA. Ano yung ano nila? Katotohanan na bayan. Ang titigas ng mukha nito mga ito, isip-isip ko lang. Palibasa ka, wala tayong magawa eh. Paano mo kontrahin nyo kung sila lang naman yung may, di ba? Nasa sound, well, anyway, kaya pa rin natin. Actually, matagal lang ginagawa ng mga Baptist preacher yun. Amen? May ibang Baptist preacher din, mga mahina na rin. Anyway, so tandaan nyo yan. Gusto nyo makilala ang Diyos, lumayo sa idol, tandaan nyo yung mga bagay na ginawa niya na in the past. Amen.
Kung saan siya yung mapagkakatiwalaan natin, hindi siya pumapalya. Ito yung title natin. Sabi dito, Declaring the End. Sino tinutukoy dito? Siya pa rin ang Diyos. So, ang Diyos daw ay walang ibang Diyos, walang katulad, wala kukumpara sa Kanya. Kaya sabi niya, declaring the end from the beginning. Naintindihan niyo ba yun? Pag sinabing declare, sinasabi, at yun nga, ganito ang mangyayari. Hindi niya na, declare. Parang ito, pag nag-preach ako, dahil ko dinideclare dito eh. So, ang Diyos dapat hindi. Sabi niya, i-declare niya na yung katapusan sa simula. Parang sinong kilala niyo, mga manghuhula, di ba? Pero hindi, mali yung hula. Kunwari dito ay... Kunwari ako ay magaling sa politika, mga geopolitics, mga ganyan. Mga expert ganyan, di ba? Naalala ko tuloy. May mga businessman na nagsabi, ang dalaw ay magiging 60-1. Sabi nila, hindi naman kasi yung panahon na yun, nasa 30 pa lang yung dalaw. Panahon namin. Hindi naman agad nangyari, pero ngayon halos gano'n na, di ba? Pero gano'n naman talaga kasi yan eh. Pero, paano yung nalaman? Galing namang hula. Hindi hula yung knowledge yun eh. Alam mo yung mangyayari. Napo-forecast mo. Eh lalo yung bagyo, dati hindi mo alam yan, di ba? Alam din yung mga hunong. Si Jesus, sinabi na yun sa mga Pharisee. Pagbababa ang ulap, darating ang ulan. Eh wala pang pag-asa nun ah. Wala pang satellite. Eh, may paraan. Alam mo, pag ikaw ay marunong, may nalalaman ka na, yung iba, tanga-tanga pa, di ba? Kasi may kaalaman ka eh. Ngayon, yung madali nga lang yung bagyo kasi mga ilang oras lang andyan na yan eh. Tsaka nakikita mo yung pattern, di ba? Pag mababa yung ulap, may pula, ang oras ng hapon, uulan to. Ang galing talagang free siya para malalaman yun. Na-observe ko lang, di ba? Mahirap ba yun? Eh, paano mo malalaman ko natin? Ilang buwan pa, alam mo yung mga ginagawa ng Pag-asa ngayon? Mga weeks pa lang, di ba? Siguro mga 10 days, alam na nila may bagyo, di ba? Yun ang magaling. Kasi layo pa eh. Wala pang ulap nun. Maaraw pa nun, di ba? Ang galing, 10 days. Eh, 10 days lang yun eh. Eh, paano kung ikaw alam mo na lilindol sa ganitong lugar? By the way, maganda yung eclipse, di ba? Kasi na-compute na nila yan eh. Alam nila magkakaroon ng eclipse sa Maynila sa year na ganyan. Alam niyo na yun? Ang galing. Galing naman. Eh kasi naman, determined na yung ikot ng mundo at araw at ng moon. Math and physics na lang yan. Eh paano sinasabi dito ng Diyos na? Di ba? Alam niyo naman siguro yung prophecy sa Bible, di ba? Magkakaroon ng Antichrist, tapos maraming sasambado. Paano ka nalaman yun? Yan ang sinasabi dito na declaring the end from the beginning. Sobrang galing nito. Sobrang talino. Amen? Amen. At hindi sinasabi dito 10 days, 10 weeks. Hindi. End nga from the beginning eh. Kaya pag inaaral natin yung Bible, di ba may sabihin, paano nalaman na yung ano ba yung mga prophecy about Jesus? Ito na sa Isaiah, yung virgin. May papanganak na virgin. Yung virgin mga anak. At siya ay magiging, yun nga, tagapagligtas. So, paano nalaman yun? Ang tagal nun, yun nga eh. Pag ang Diyos na nagsabi, alam niya na agad lahat. Kaya ako gustong i-ano sa inyo dito eh. Pero alam niyo ba yung, alam niyo na, madalas yung, pag nanonood kayo ng video, di ba? Anong meron? Kasi nung panahon ni na Brother Jess, nung panahon namin, pag nanood ka, forward lang, tapusin mo yun. Ngayon, yung video nyo, di ba, mayroon parang ano dito. Anong tawag doon? Pointer. Timeline, di ba? 5 minutes, ganyan. Pwede mong i-forward pag ayaw mo ng commercial, di ba? Ang Diyos ganun, alam niya na yung mangyayari. Hindi ibig sabihin, mapasok na naman yung Calvinist kasi tinuturo ng mga Calvinist eh. Ang Diyos, alam niya na maliligtas ka, kaya maliligtas ka talaga kasi binigyan ka ng regalong pananampalataya. Mali yun ha. Hindi tayo niligtas ng Diyos na siya yung pumilit sa atin at yung iba hindi tatanggap to ha. Pinili na kita, hindi ka tatanggap. Ikaw, pinili kita, tatanggap kita. Mali yung Calvinist yun pag narinig nyo na agad yun. Ang Diyos, alam niya lahat pero hindi siya ang lahat gumawa.
Siya gumawa ng buong mundo, pero hindi kanya pinilit kasi yung sarili mong pagpapasya yan. Alam nga namang tapong ka niya sa impyerno, siya rin pala yung gumawa nun. Na, si Julia, gusto, langit impyerno. Eh, yung gusto ko sa impyerno ko eh. Eh, di ba yun? Unfair naman yun. Yan tinuturo itong mga loko-lokong Calvinist. Kaya nilalabanan natin yan dahil naluloko eh. Ang Diyos, nakita lang niya. Pwede niya i-fast forward, pwede niya i-back. Ganun siya kasi wala siyang time eh. Tayo, diretso lang tayo, katulad niya, magta 2025 na, hindi mo na ibabalik yung dati, pwede mong alalahanin, pwede mo na ibabalik yun. Siya, pwede siyang balik-balik. Pwede mong baguhin, hindi ko alam. Malamang, di niya gagawin yun. Lugi rin yun, di ba? Parang mga pelikula ngayon, puro ganun eh. Time travel, napaka-imposible nun. Baka umaasa pa kayo, ha? Ha? Mga Diyos. Hindi nga ginawa ng Diyos yun eh, pero alam niya. Naintindihan niyo na ba? Ang Diyos daw, sinasabi niya na sa umpisa pa lang, anong mangyayari sa end. Amen. Yung nagsabihin niyan. Gano'ng kagaling yun. At by the way, anong gagawin natin sa Kanya? Dahil alam niya na yung, sa umpisa pa lang, alam niya na yung mangyayari sa anong gagawin natin sa Kanya? Ha? Walang sagot dito. Anong gagawin sa Diyos? Nalaman mo, ang Diyos pala ay hindi lang niya alam, sinasabi. Yun ang maganda sa Diyos eh. Di ba? Kung alam niyo tatama kayo sa loto, kaya by the way, hindi totoo yan ang nanguhula eh. Kasi kung totoo yun, mayaman na yun. Ang Diyos lang nakakita ng future. Amen? Hulaan ko yung palad. Parang ang palad mo. Naku! Naku! Yung mga naniniwala doon. Ewan ko ba iba naniniwala eh. Pero ang Diyos alam niya. Kaya balikan natin yan ha. Sabi niya, from ancient times the things that are not yet done. So kung may duda pa kayo sa sinabi ko, yun ang sinabi ulit. Yung mga bagay na luma na at yung mga bagay na hindi pa nangyayari, not yet done. Alam niya na eh. Saying, my counsel shall stand. Yung sinabing counsel, yung iniisip niya at yung gusto niya, mangyayari. And I will do all my pleasure. Sino dito yung may kilala kayong tao na lahat ng gusto niya na usunod? At least to some degree, di ba? Ang gobyerno. Sino? 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 Oo nga, no? Yung anak. Pag gusto ng bata, pag spoil, di ba? Bibigay. Okay? Pero hindi lahat, di ba? Yung kaya lang ibigay ng magulang. Ngayon, yung mga mayayaman, ganun yan. Sabi si Bill Gates, gusto ko bumili ng ganyan. Gusto ko ganitong takbo ng policy ng gobyerno, kaya niyang gawin yun. Doon hindi ganun kadali yun. Madaming way yun eh. Sana mabuti yung nasa utak niya, kaso hindi naniniwala sa Diyos yun. Hindi naniniwala. But anyway, ang dami nagagawa yan kasi nga, pera, di ba? Gusto yung magpahinga, gusto yung magbakasyon, gusto yung pumunta doon. Paano siya pupunta doon, Pastor? Eh, kung wala nang wala nang traffic, Pastor. May sariling plano yun eh. So pag ikaw makapangyarihan ka, kahit ano, hindi ka kahit ano. Kasi nga, walang kahit ano dito sa tao ka lang eh. So, pero the more na matalino ka, mas makapangyarihan ka, mas marami ka nagagawa. Eh, para to. Kaya ang Diyos po, by the way, ang gustong kumpara sa tao, sa Diyos, ang tao kasi, kahit may gusto siyang gawin minsan, hindi naman mabuti. Yan ang problema dun eh. Maganda sana kung may gusto tayo, pero mabuti. Gawin mo. Hindi lang masamang maggusto, di ba? Eh, gusto ko to. Ay, mga bata, tinuturuan natin. O, gusto mo nga, mabuti ba? Makabuti ba sa'yo? Yan. Ang maganda sa Diyos, pag gusto niya, maganda rin. Kaya babalik tayo sa sinasabi ko, anong gagawin mo sa Diyos ngayon? Kaya niyang gawin yung dapat gusto niyang gawin. Alam niya lahat. Anong gagawin mo sa Kanya? Mamaya, sagutin natin yan. Ano pang ginagawa niya? Calling a ravenous bird from the east. Kung alam niyo yung kwento po ni Elijah, di ba? Kailangan si Elijah, isa sa mga likod ng Diyos, nagkaroon ng taggutom. Sa lahat na magbibigay sa kanya ng pagkain, yung raven pa. Yung raven, ano yan eh? Yan, parang ravenous. Ibig sabihin, mapusok at matakaw. At kumakain ng
Ang ginawa, diniliberan siya. Ba't ganun? Kasi nga, pag ang Diyos ang kumausap, di ba? Natindihan niyo ba yun? Pag kinausap ka ng Diyos, alimutan ko sabihin sa kada yun. Yung mga biro lang, ako na si Brother James, kinakausap ko ba ng Diyos? Ganun. Pero totoo yun. Totoo yun, may mga bagay na parang di mo gagawin. Di ba? Pag kinausap ka ng Diyos, wala kang pag gusto niya, again, may mga gano'n, may mga time na gano'n, pero hindi niya gagawin lagi-lagi na parang robot na. Di ba? Ito, ibon. Kinausap, uy, punta ka dito. Ba't nag-usap tayo ng ibon? Hindi lang basta ibon yan. Kinumpara lang niya. Okay? Kaya yung pangalawa, medyo inelaborate niya. Sino ba itong ibon na to? Actually, ito ay parang mama tuloy. Isang lalaki na gagawa daw ng kanyang kagustuhan kahit sa malayong lugar. Sino kaya to? Alam niyo yung context ng Isaiah. Later, sasakupin sila ng Babylon. So, ganun niya. Pag gusto daw niya, pati napakalayo nun, ba't pinapunta mo pa dito? Ganun ang Diyos kaya niya yun. Paulit-ulit yan sa Isaiah. Last week kay Cyrus tayo, di ba? Pero tapos na yun Wala si Cyrus yun Ngayon, yun nga, pwede niyang tawagin to ngayon, anong gagawin niya, kung anong gusto ng Diyos. Kasi sabi dyan, yeah, I've spoken it, I will also bring it to pass, I purpose it, I will also do it. So ano yun? Yun nga, sasakupin yung Judah, isa kung gusto niya. At again, pangako na po niya yun. Paulit-ulit na tayo dyan. Amen? Ito yung maganda. Kaya sabi dyan, hearken unto me, you stout-hearted. Ano yung stout? Ano yung stout? Vocabulary, ano yung stout? Stout. Horse. Stout. Lalaking horse. Stout. Alam ni, ano yan? Ano yun, Jana? Stout. Ay, mahina ng... Ha? Hindi, stout. Mataba, di ba? Hindi nyo alam yan. Tignan ko nga, baka mali ako Mamaya tayo sa stout-hearted, pero pag sinabing stout, ako lang ata. Stout. Sinabing stout. Ay, nako. A euphemism for fat. Sabi sa inyo Having rugged physical strength. So, medyo mataba. Okay? Hindi nyo alam yan. Kasi nagbabasa Marami pa ibang meaning. Pero, anyway, pag sinabing stout-hearted, ano sabihin nun? Mataba or matapang. Parang ganun, matigas ang ulo. Yun lang sabihin nun. At yung tawag, hearken unto me, you stout-hearted that are far from righteousness. So again, appeal yan sa maraming tao, lalo na yung mga makikinig talaga sa kanya. At tigas ng ulo, makinig ka sa akin. Yun sinasabi ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Ano daw? Kanina, pwede niyang dalhin daw si Nebuchadnezzar, sakupin yung Israel. May sabi niya, I bring near righteousness. So kahit pa pwede niyang gunawin ang mundo, pwede niyang sakupin ang... Pero siya, dala-dala niya ay katuwiran. Babalik tayo sa kaligtasan nito. Pansinin niyo yung mga terms nito. Walang pinagkaiba sa kaligtasan ng kaluluwa. Pero dito, obviously, ang pinakamalapit na context ito, yung kaligtasan sa mananakop. Amen? May naligtas ba sa Babylon noong panahon nila? Sinakop yung buong bansa Pero meron, di ba? At least hindi napatay. Katulad din na Daniel, Ezekiel. Buhay naman, kahit paano. Dumami pa nga sila Pag ang Diyos daw kasama mo, kala mo minsan papatayin ka lang. Minsan hindi, iba rin yung gusto nila May mga tumatakbo sa utak niyan. Gusto ka lang alipinin O di sige, may isang patayin mo ko, di ba? Alam mo, yung kahit sa opisina, iba. Iba, nag-resign. May nangyayari, di ba? Alam ni Bad to Pag binili ka ng naku, nag-resign na lang ako kasi ganyan. Pero minsan, sa halip na mapabuti ka, mapasama ka, mapabuti ka pa. Amen. Totoo yun. Kahit sa Pilipinas dati, yung ibang Pilipino gusto pasakop sa Amerikano.
Iba syempre ayaw. Okay? So, dito pag-usapang wala na, hindi na mangyayari yun. Pero yung iba, nagpasakop na pabuti. Okay? In a way, to some degree. Yung Hawaii daw, di ba? Yumaman yung Hawaii, alam yung history niyan. May sariling yung Hawaii, sinakop lang. So, in a way, umunlad sila. In a way, syempre, iba, may sama pa rin nila. But anyway, pag ang Diyos ang nagpasakop, ano tulad nito? Pinarusahan sila eh. Alam nga namang wala silang parusa. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, sumuko na kayo. Alam niyo ba yung kwento dyan? Kaya bandang huli, isabihin nung I bring my righteousness, anong sabihin nun? Hindi naman siya yung tipong napakasama niya. Katulad nga sa Israel, sabi niya, sumuko na kayo. Ay, sumuko, masama yun, natalo yun ah. Ay, kaso nga parusa sa buong bansa niya yun eh. Loko-loko kasi kayo. Ngayon, kung makikinig pa rin kayo sa akin, kahit nandito kayo sa kalagayan na to, anong dala ng Diyos? Righteousness. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya aagrabyaduhin. Amen? Ang daming pwedeng i-relate dito. Kunwari kayo ay soul winning. Alam mo, iniisip ng iba, bakit sila ayaw makinig sa'yo? Bakit? Lalo pag medyo matanda, mayaman, matalino, edukado. Ba't di sila makikinig sa'yo? Kahit tama ka. Bakit? Kasi parang ang feeling nila sila ay nasasubdue, di ba? Parang silang talo. Talaga naman, kung mali ka eh. Meron ditong mayamang abogadong Katoliko kunwari, Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo, panayang commercial, no? Meron pa sila mga play eh. Ng abogado kayo siya nag-uusap. Nasaksiyan ko mga turo ng Iglesia ni Manalo. Ewan eh. Siyempre, scripted na yun. But anyway, Iglesia ni Manalo, abogado. Hindi basta-basta yan, Papa. Share sa'yo, di ba? Tatanggapin sinasabi mo. Bakit? Kasi meron sila sa idea nila, sa utak nila, mas mataas ako, ayokong magpakababa. Paano kang mali ka? Kaya yung righteousness ng Diyos po, ganyan yan eh. Ang dala-dala niya yan, pero kung talagang nakita mo, mali ka, hindi ka pwede magmalaki sa Diyos, mali ka eh. Kahit pa yung nag-solve sa'yo, bata pa, college lang, ikaw, ulyanin ka na. Ang tanda mo na, successful ka na sa buhay. Successful, di ba? Mayaman, kaya hirap i-win yan eh. Yun ang pangako ng Diyos, parang ganun din sa kaligtasan daw. Ang dala niya, righteousness, ibig sabihin, wala siyang mali. Ba't pinamali mo kami? Ikaw yung mali eh. Sa isa pa, hindi naman ikaw dinadaw ko, tinuro lang sa'yo yan eh. Kaya kung malakas ang loob ko, alam mo saan ako pupunta eh. Pag meron ako kinalaban tuloy. Sinesyaran, hindi ko kinakalaban siya. Ay, intindihan nyo yun? Yung katuruan na tinuro sa kanya, tsaka tinuro sa akin, intindihan ko, tuturo ko lang sa kanya yung tama. Anong mali sa akin doon? Kung mali ako, di sabihin mo sa akin yung mali ko. Ba't yun ba dinidismiss na agad dahil lang? Iba tayo eh. Bata ka pa eh. So kaya ito yung maganda dito. Kaya tinatawag niya, again pwede mo apply sa soul winning, pwede sa atin. Di ba? Kunwari, si Brother James ay pinagpala ng gusto, kunwari lang. Kunwari, naging vice president. Ganun. Gusto niyo ba mangyari yun? Ako, kakabahan ako, no? Kasi baka magmayabang si ba, di ba? Ano ka ba? Ano ka lang eh? Hindi ka nga manager eh. Ano kinalaman nun? Kung salita na Diyos yung dala-dala ko. Amen. Kaya si Jamie, tawa-tawa ka dyan. Maging ano to. Basta sinasabi mo sa bahay lang yung babae, ha? Outdated ka na. Ganun yan, labanan dyan. Amen. Kaya nga yan, katulad sa bahay ni Katabaw, di ba? So sabihin ko lang, alam niyo yung aral natin dyan, di ba? Hindi ko ay pipilitin, pero ay yung ideal. Gusto natin pagpalain ng Diyos, true and true, di ba? Sa pamilya, nagamit ng Diyos. Paano pag nilabanan mo yun? Di ba? Ay, mga paldo sa babae, kahit yan minsan, ang hirap eh. Simpleng-simple lang yan, magkakaroon tayo ng pag-aaral dyan. Napakahirap. Pero napaka-basic. Gusto ko lang sabihin dyan, by righteousness ng Diyos, yun ang dalhin din natin. Yun ang dala niya kasi talagang siya yung Diyos eh. It shall not be far off. Sinabi ng near, hindi malayo. Pag pinapaulit-ulit ng Bible, importante po yan. So alala, hindi malayo, malapit. Alala sa Romans 10. Basahin natin ha. Paborito ko ito mga, kaya lagi sasabi siya, magbasa kayo, magusto ng Bible. Bata pa ako, kahit yung kinakabisado ko sa Romans 2,
Hanggang ngayon, yun pa rin interpretation mo kasi wala namang iba eh. Pero gusto ko sa Romans 10, ano yung sikat dito, 13, di ba? Pero di sa 15, sabi dyan, hindi. Hindi, before pala nung 10, no? Sabi dyan, ano ba yung tinuturo natin? Nine natin, 8, yan. Ano ba yung katuwiran tinuturo natin? Sabi dyan, but what say it? The word is nigh thee. Nakita niyo yun? Kasi pag tayo yung nag-solve, hindi natin sobra silang kailangang tambakan mo ng napakaraming katotohanan. Yung katotohanan na kailangan niya, nasa kanya na rin. Alam niya na rin yun, malapit na sa even sa kanyang bibig. Yung sinasabi do, even in thy heart, that is the word of faith which we preach. Yung pinipreach ko, alam niya na rin. Kaso hindi niya pa exactly alam kung saan niya ilalagay. Lahat, kapatawaran. Hindi ba alam ng mga bata yan? Kasalanan, kapatawaran, kabanalan, regalo. Mahirap ba yun? Alam ng mga tao yan. Amen. Kaya again, balik tayo dito. Ang dala-dala ng Diyos, katuwiran, hindi malayo yon, malapit yon. And my salvation shall not tarry. Again, ang context na, immediate context ito, yung, alam niyo na, di ba, yung sasakupin sila later. Pero actually, matagal pa nga yun eh. Kaya alam maganda, kinakabisado yung after ni Isaiah, ni Isaiah, sino? Kalimutan ko din, si Amon ata, and then Manasseh, and then Josiah, and then yung mga Jehoiakim na Zedekiah. Yun lang yun eh. So, tagal pa nun. Kasi sinasabi niya, malapit na yun. Yan, parang end of the world. Kailan ba yun? Sabi ni na Peter, malapit na, tumating ang Panginoon. 2,000 years ago yun. Malapit na ba yun? Unless, so para sa kanya, malapit na yun. So kaligtasan daw niya ay malapit na, hindi ito mag-aantay. Pag sinabing not tarry, hindi mag-aantay, hindi magpapatagal. Amen? And I will place salvation in Zion for Israel, my glory. So again, saktong-sakto naman sinuturo natin. So yung Israel dyan, ito yung mga anak ng Diyos. So hindi kanya paghihintayin. Ayaw niya, gusto niya maligtas ka na hanggat maaari, hanggat maaari ngayon na. Okay? So bakit glory niya Israel? Parang tayo, di ba? Sa kanya tayo, sa atin siya nagtutuwa. Ito, kanya, katulad nung inyong presentation, ng linggo, di ba? Sino pinupuri ni Bill? Hindi naman ako ganun din, di ba? Pero naaalala niya, sabi niya, leadership mo daw, pinagpapatuloy niya. Eh, totoo naman, di ba? Kasi kung di ko encourage yan, ay, ayoko niya, gusto ko, pwede tayo katulad ng iba. Wala na. Di ba? So, kaya na-appreciate niya yun, yung leader ang gumagawa minsan ng paraan para yung mga sumusunod naman ay mapabuti. So, ganun din ang Panginoon. Pag tayo, ibalik tayo sa tanong kanina, anong gagawin mo sa Diyos? Nagpapakilala siya, siya ay mabuti, siya ay matalino, alam niya na lahat, siya gumawa ng lahat, kaya niya ibigay lahat. Pati yung iniisip mo, plano mo, ano yung maganda, alam niya rin, alam niya yung mas maganda sa'yo, kahit kala mo hindi maganda, mas maganda pala yun. Siya nakakaalam, no, anong gagawin mo ngayon sa Diyos? Yung tanong ko. Sandra, anong gagawin mo sa Diyos ngayon? Sige, walang maling sagot. Anong gagawin mo sa Diyos? Nalaman mo, ganun pala, wow! Anong gagawin ko sa Diyos? Ay, wala lang. Gagawin ko yung sarili kong gustong gawin. Ganun ba yun? Kung wise ka, anong gagawin mo? Ha? Sundin, bago mo sundin? Bago ka maniwala. Ito mga, may bisita tayo ngayon dito. Kaya si Prince, kaya may bisita tayo. Ay, ganun pala ang Diyos. Mapangyarihan, mabuti. Hindi na ako babalik dyan. Does it make sense? Kung di ka magbabalik dito, at least, hanapin mo siya. Amen? Kilala, sino ba yung tinipreach doon? Totoo ba yun? Matalino ka, lumapit ka sa kanya, and then, yun na, sinabi nyo, kilalanin siya, hindi pagkilala niyo siya, magtiwala, gawin yung gusto niya, yun din ang gustuin mo. Pag sinabi niya, paniwalaan mo, pati paraan niya. Pag sinabi niya, umiwas ka dito, naku, umiwas ka doon. Amen? Kaya declaring the end from the beginning, grabe yun. Yun yung nakita kong bago dito kasi ba talagang ano na eh.
Alam niyo na, hindi naman lumang tugtog eh. Pero, nakuha na natin yung mga lesson na yun eh. Ngayon, kung di ko pa bumilib dito, later, sa New Testament, ang daming prophecies, sa Revelation, bakit sinasabi ng Diyos yung mangyayari? Binanggit niya rin yun eh. Si Jesus, sabi niya is that I have told you before, pag dumating daw, para kayo ay manampalataya lalo. Parang sinasabi ko kanina, kunwari si Tricia ay, huwag na lang, bago to, yung gusto mong asarin dito. Yung maganda asarin. Kunwari si Peter, yan. Si Peter, sinasabihan ko, kunwari, hindi nakikinig masyado. Okay? Kala niya, ay, pogi naman ako. Sigurado, maganda mga pangasawa ko. Sigurado yun, kasi pogi ako eh. Yung sinasabi ko, hoy, kailangan mo mature kasi, di ba? Una, hindi mo hawak yung Tsaka yung ganda, lumilipas yan. Okay? Kasi na ba ako dun? Ayan, so anong gagawin dapat ni Peter? Pag may sinabi ako sa kanya, makikinig siya. Mag-iingat siya pag sinabi niya, umiwas ka dyan, iiwas siya doon. Ito yung gawin mo, ito yung isipin mo, ito yung gawin mo sa buhay mo, ito yung kunin mong course, diba? Ito yung business na gawin mo, hindi yan, diba? Huwag ka sa showbiz, diba? Kaya inaano ko si si ate ni So, mga slippery slope yun. Basta hindi naman ako mapatan sa ganyan eh. Kaso, andong ka po, bakla yung nakikita mo doon, philosophy na nakikinig mo doon. By the way, kasi dahil nagpa-change on nga ako, alam niyo na, nagkwento na naman ako, di ba? Kasi ay hintay ka doon ng matagal. Ay, sino makikita ko? Yan na, showbiz na naman. Kasi nungalingan. Anong pinagsasasabi? Kapag lagi ka doon, anong mga kuha mo? Wala. Puro kasi nungalingan. Ayun. So, kaya ano gagawin sa Diyos? Alam niya lahat. Sinasabi niya na. Ayun, sinasabi niya. Ano gagawin mo? Basahin mo. Alamin mo. Ay, ganyan pala mangyayari. Ay, pag nagkagera pala, baliwala pala kung ano yung, di ba? Gusto mong maging, doon ka pa sa Israel, eh, puro gera doon. O kaya sa, saan gusto? So, pag alam mo yung sinasabi ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, especially, okay, saan hindi yan simple eh. Pero pag nakikinig ka lagi, nakukuha mo yan. Ayun na. Napapabuti ka. Amen? Hindi lang yan sa short term, hindi lang 5 years pa. Hindi tayo lagi pinag-usapan na dito, hanggang langit na eh. Kung hindi man tayo pagpalain sa lupa, mga anak mo, na ilagay mo sa tama, talo ka pa ba doon? Siya, nag-iisip ng mga matanda, ganun. Para kayo si Hezekiah. Mamatay ka na, okay lang yan. Bahala na yung anak ko, yung apo ko. Huwag ganun, amen? Magtapat ka lalo. Yan, sabi nga niya, salamat, naisip niyo pa si mama niyo, di ba? Salamat, pinaalaw kayo dito, pero napakaganda, dito rin siya. Ibang dating nun. Hanggat trabaho pa ako eh. Sabihin natin, bigyan mo sa kanya itong logic lang Kunwari ako, hindi ako nagpastor, magtatrabaho ko ng ibang oras. Magkikitain pa ako, di ba? Pero gano'n pa kalaki yun kumpara sa pwede kong gawin. Ay katulad ng ginagawa ko ngayon. May mga kapantay ba nito? Ganun din kayo. Kaya Thursday, Sunday, manghihinayang ka pa sa bawat mo. May makukuha pa kayong ganitong insight sa palagay nyo sa labas. Alam nyo insight? Wala kayong makukuha niyan. Kaya nung na-realize ko rin yun, ang laki ng pasalamat ko kay Pastor nun. Kahit simpleng tao lang to, hindi basta-basta to. Nagtiwala sa Diyos, ginawa niyo kailangan gawin, sinumbungan niya. Hindi lang ako, madami. Amen? Kaya sana kayo, huwag niyong babaliwalayin yung isang service lang yan. Hindi mo dahil, kayang daanan lahat sa dami natin pwedeng pag-aralan. May mga bagay na ngayon lang natin madadaanan. Kung daanan ulit natin, medyo na yun, hilaw na. Or sabi, naalala niyo, finish yun. Opo. Ikaw, wala ka nun. Awawa naman. Ayun. Sige, so ang title natin ngayon, Declaring the End from the Beginning. Napakahusay. Yan ang Diyos. Kaya huwag na tayo magtiwala sa mga
Wala kang kwenta-kwentang idols. Ng banda, ng bansa, yun, naalala ko na si, ano pala yun. Makalimutan ko na naman. Yung ano, yung mukhang satanista daw. Sige. Taylor Swift, yan. Parang yung kinakanta ni ano eh. Yung pinsa ni ano. So, ala ko pa naman. Kaya ayaw talaga sa atin pag ganun eh. Amen? Yung mga ayaw sa atin, ganun, ang gusto. Lagi hindi ko naman binibigla, di ba? Ako nga, mahilig din ako dati sa ganyan. Kaya ngayon, natatawa na lang ako sa inyo. Kasi, nagdaanan ko yun eh. Wala palang kwenta yun. Amen? May mga time na nakukulbihan din ako sa church, pastor nga. Pero, alam ko nang mali ngayon yun. Kaya ngayon, binibigyan ko yun ng kumbaga, china-challenge ko kayo, gawin yung mabuti. Amen? Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na encourage ang bawat isa, mas nakilala ka namin ng gusto. At paulit-ulit na po ito, Lord, sa Isaiah, unti-unti binibigay nyo, pinapakilala nyo sa sarili nyo. Ngayon naman ay sinasabi nyo na kayo ay alam nyo na lahat. Sinasabi nyo na, sa umpisa pa lang, anong mangyayari sa huli at nasa gitna, malapit sa huli. Alam nyo yan, nawa, maintindihan namin, Panginoon, mayroon kayong wisdom. Kayo ang aming lapitan, kayo aming sambahin, Panginoon, paglingkuran. Maging teacher namin kayo, Panginoon. Maraming bagay na sa inyong salita. Pakalalim, tama, at banal, Panginoon. I pray, bawat isa sa amin, ay ma-encourage, Panginoon. Hindi lang basta attend lang, talagang alamin yung kalooban sa inyong salita. Aralin namin yan. Dahil pa namin pwedeng aralin, dapat aralin. I pray na in po, Lord, tiwala kami sa inyo, maglingkod kami sa inyo. Maging masaya kami, Panginoon, sa inyong gawain, sa inyong salita, para kami po yung magpalain ng gusto. Maging masaya rin kami habang naglilingkod. Makakasa kami ng kataliduan, Panginoon, na hindi katulad sa libutan, na kapos, at laging talagang minsan empty. At ramdam namin, Panginoon, kahit sila, alam nilang walang patutunguhan. I pray, palain yung bawat isa, lalo yung itiwala talaga sa inyo. Tulungan nyo kami, Panginoon, mga bata, patisan, wala pang masyadong kakayanan. Matagi tiwala kayo, Panginoon, na tiwala kami sa inyo. Kayo bibigay unti-unti. Namin kailangan wisdom and knowledge, lakas, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo pang pala sa bawat isa. Mga panalangin namin kanina, Panginoon, aming mga mahal sa buhay, unsaved, yung mga kailangan ma-follow up, Panginoon. Kayo pang sa katuparan nito, Lord. Hihingi namin sa iyong pangalan, in Jesus' name we pray. Amen.